Hello everyone! First time namin mag-travel ng mga kapatid ko papuntang Mindanao at di ko ina-expect na sobrang mag-e-enjoy kami. Bago makarating dito, nag-book kami ng ticket from Manila to Cagayan de Oro. 4:30 AM ang oras ng flight namin at past 3 AM na kami dumating dito sa airport. Nag-print lang kami ng boarding pass namin tapos dumiretso na kami sa boarding area para hintayin yung announcement ng gate number namin. Around 5 AM ay naka-take off na kami at 6:45 AM ang estimated arrival namin sa CDO. Kaya nakita namin ang sunrise habang nasa flight kami. Buti na lang nakaalis na yung bagyo bago yung flight namin at maaliwalas na yung panahon. Sa totoo lang, kinakabahan ako noong una dahil nga first time namin na kaming tatlo lang magkakapatid yung magta-travel tapos dito pa sa Mindanao. Kaya naghanap kami ng travel agency na mag-guide sa amin dito at hindi na kami nag-DIY para less hassle. Nag-book kami ng exclusive tour sa Greyfinds Travel Agency at sinundo na kami dito sa airport ni Kuya Josh, ang tour guide namin na sobrang bait. From Laguindingan Airport, bumiyahe na kami papuntang Bukidnon at dito pa lang sa biyahe busog na yung mga mata namin sa magagandang view at puro malalawak na taniman ng pinya yung madadaanan. Nagutom na rin kami kaya dinala muna kami ni Kuya Josh dito sa Del Monte Golf Club. Hindi na kami nakapag-research kung saan yung mga best places to eat dito sa Bukidnon at si Kuya Josh nga ang nagsuggest sa lahat ng kinainan namin at lahat panalo sa panlasa namin. Alam nyo ba, dito ko lang nalaman na may mga premium deluxe pineapple pala. Sayang nga at di na kami nakabili para sana matikman, lalo na yung pineapple ice cream na wala na sa isip namin. Another reason para bumalik, di ba? Anyway, ito pala yung menu nila at surprisingly affordable ha, considering its location. All-day breakfast yung pinili namin, bacon kay Gigi Potsky, corned beef naman kay Marian at yung sa akin naman ay mushroom and cheese omelette. Laki oh, isang kamay. Pagkatapos kumain, fully recharged at ready na kami para sa first day ng adventure namin dito sa Bukidnon at ang first on the list ay ang sikat na sikat dito sa Dahilayan, ang forest at adventure park nila. So inuna namin yung forest park para medyo chill lang yung mga rides at ma-warm up muna kami bago kami pumunta sa adventure park. Bale magkaiba pala yung entrance fee sa dalawang park, 150 per person yung entrance fee for adult at 100 pesos for kids. And then dito sa loob yung ticketing area nila at ito yung mga rides sa Forest Park with their prices. So, kailangan mong bumili ng ticket per ride. Meron din silang mga packages na ino-offer at yun nga yung in-avail namin. Nasa 800 pesos each person. Wala na kaming sinayang na oras at sobrang excited na kami. Kaya tara, samahan nyo kami maging bata ulit at mag-enjoy sa mga rides. At ang first ay ang Rainbow Slide. Wala pong weight limit ito. Wala po. Ay, may wait limit po kami na 130 kilos. 130 kilos. Titikit yun. Ay, wala no. Jumping, no running. No running? No jumping? Picture na next. Paan namin ganyan? Straight lang, ma'am. Straight? Uy, kuya po! Uy, break mo! Pwede mo siya i-break, ma'am. Pag i-break? Break lang. Break lang. Break lang. Break lang muna, ma'am. Magpapicture pa kayo? Sige po, pwede po. Okay, pwede. Okay. Ready? 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. May iti na kayo.
Na-enjoy namin yung luge at may shuttle dito sa finish line tapos hinatid kami ulit sa taas for round 2. Then after luge ay nagpicture-picture muna kami dito sa Justice Diner at ang cute ng mga vintage car na nakapark dito sa labas. Di na kami pumasok dun sa loob dahil hinihintay lang namin yung shuttle namin pabalik sa main entrance. Parang Baguio feels nga dito kasi ang daming pine tree at hindi ganun mainit. Ang dami ring magagandang spot na magandang pagpicturean. Pagkatapos namin dito sa Forest Park, sinunod na agad namin yung Adventure Park at dito na nga yung mga extreme rides gaya ng Asia's Longest Zipline at yung 120-feet drop zone. So inavail namin yung All Zip Plus Razor Back na 1,000 tas nag-add na lang kami ng drop zone. At meron din palang weight limit yung mga rides nila dito. Ang unang pinagawa sa amin ay itong Asia's Longest Dual Zipline. Dito pa lang ay kinakabahan na kami ng sobra at parang gusto na lang namin mag-back out. Lalo na nung nakarating kami dito sa starting point, parang nandalamig at nanginginig na yung mga tuhod namin. Pagdating nga dito sa starting point, may briefing or orientation na mangyayari at bawal dito yung may mga health condition kasi nakakatakot talaga siya sa simula. You ready? Power take off. Ba, marunong pala kayong umandar nang walang nag-aandar sa inyo ah. Wag ka na, wag ka na. I'll take off to the rider. Ready na kayo, ma'am? Hawak sa tali. Next. Mm-mm. Wrap zone! Yes! Parang tumitigil daw yung mundo mo. Parang tumigil daw yung mundo nila, Chichi. At ang last ride na ginawa namin ay itong drop zone. Pagdating nga namin sa area na to, nag-decide kami na mag-back out na lang dahil sobrang nakakalula at ibang level yung kaba at takot namin dito. Pero nung napanood namin yung mga naunang gumagawa nito, parang unti-unting lumalakas din yung loob namin. Yung feeling na kung nakaya nga nila, for sure makakaya din namin. At yun nga, for me, ito na yung highlight ng Dahilayan Adventure namin dito sa Bukidnon. Kaya no backing out! Let's go! Three, two, one, pull! Go! Who's alive? Who's alive? Physical Asha. Drop zone. Sobrang saya at feeling proud talaga kami ni Gigi na nagawa namin yung drop zone. Sabi nga, 'di ba, do it scared, do it unsure, just don't spend your life asking what if. Because you'll never know your limits unless you dare to cross them. At anyway, past 5 p.m. na kami natapos sa Dahilayan Park at it's time for dinner! Dito kami dinala ni Kuya Josh sa Ricardo's Restaurant at super na-amaze kami sa ganda ng designs nila dito sa loob. Ang homey ng feeling kasi old house siya tapos ang daming antiques. At syempre yung food nila masasarap, highly recommended talaga. Busog na busog nga kami dito dahil ang dami naming nakain. Actually, gutom na gutom talaga kami. Ang ganda nga rin ng view dito, parang painting, kaya pati mga mata namin nabusog at na-relax din talaga kami dito. Sakto nga naabutan pa namin yung sunset. And that's it for our day 1 in Mindanao. Hope to see you on our day 2. Thank you for watching. Bye!